Yung nangyari sa Negros, talagang hindi mo maisip, mawari kung bakit nagkaganyan. Dahil kaya nagkaroon ng ganyan, dahil na rin sa katigasan ng ulo ng mga kabataan niya. Hindi na kayang supilin ng magulang yung mga kabataan na lumalabag sa utos ng mga magulang na ayusin ang buhay nila, mag-aaral maigi. Dahil sa impluensya ng mga kaliwa, babarkadahin ka, kakaibiganin ka, nangyayari ang ganyan. Ngayon, nangyari na ang lahat. May mga namatay. Tanggapin na lang ninyo. Kasi, alam naman ninyo, nakagagawa niya nila. Ang mga militar, panahon-panahon, talagang lumalaban yan sa kalaban talaga nila yung mga makakaliwa. Nagsimula sa mga tulisan, mga hukbalahap, yan. Tapos naging MPA. Lumala yan nung panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos, 1972. Dumami yan. Masyadong kawawa yung mga militar na nung inaambus nila. Pinagyayabang pa nila kung paano nila ambusin. Yung mga umiiyak ng mga sundalo, pinuputulan pa ng ulo. Panahon yun, sila pa nagkikwento. Nung dumating si Duterte, marami naubo sa kanila. Marami sumuko. Ganun pa man, meron pa rin natitira. Kaya sana kayo, mga kabataan, huwag na kayo magpapabola. Pakinggan niyo yung mga magulang niyo. Kasi yung mga magulang niyo, pinag-aral kayo para sa magandang kinabukasan niyo. Ganun din nangyari sa akin. Kasi yung anak ko, PUP. ODT sila sa bundok, sa Bicol. Hingi pa sa akin ng budget, 13,000. Umakyat sila sa bundok. Hindi ko na sabihin kung ano nangyari. Kinikwento nila sa akin, ng anak ko, kung ano ginawa nila doon. ODT kasi yun pag hindi mo pinayagan, hindi gaganda yung grade nila. Babagsak sila. Alam naman yung OGT, ganun. Sa PUP, marami ang ganyan. Meron naman mga teacher doon, activities lang sila. Hindi naman ang lahat ng teacher, ganun ang ginagawa. Meron talaga na kaanib na mga rebelde, ng mga teacher, na yung mga estudyante nila, hinihimok nila dyan. Sa mga rally nga, attendance Pag isasama kayo dyan, sa rally, attendance, kailangan meron kayong attendance, malalaman na kasama kayo. Yung mga anak ko, sinasabihan ko na, sige, sama lang kayo, pero pagka magulo na, iwas na kayo. Lagi sinasabi ko, maawa kayo sa buhay nyo, maawa kayo sa pamilya nyo, maawa kayo sa akin. Dahil hindi naman tayo mayaman. Isa lang akong pangkaraniwan tricycle na nagsusumikap para makatapos kayo. Sana naman makatapos kayo. Ayusin nyo yung buhay nyo. Pero sila, marami silang yung isa kong anak sa Cavite dinala. Yung mga estudyante na mga kasama raw nila, kinuha yung mga pangalan para kung gustong sumama sa mga ganun activities. Yung anak ko, kwento sa akin, hindi ako pumirma pa. Kasi parang nararamdaman kong ganun.
Sabi ko, tama yun. Sumama lang kayo. Pag pinasasama kayo, sumama lang kayo. Pero gawin niyo yung mas tama. Huwag kayong makikihalo sa kanila. Mga anak ko ganun. Siyempre, PUP. Pagdating ng rally, kasama sila. Meron namang hindi. Pagka ang officer mo, andyan ka rin. Pero kailangan, alam mo ang ginagawa mo. Alam mo ang tama. Alam mo ang mali. Kaya yung mga ganyan, mga dinadala sa bundok at namamatay, ang masasabi ko lang, sumalangit na ang kanilang mga kaluluwa. Hindi na natin sila sisisihin kung bakit sila nandun. Pero masasabi ko lang, wala may gusto niyan, kundi sila rin. Maraming salamat.